you guys! Ayan, so, lilinisin lang natin itong aking mga display ng mga dolls. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko nililinis ng mga display area ko ng mga dolls. Primarily, ito yung ginagamit ko sa paglilinis ng aking mga dolls. Ito, brush siya. Actually, makeup brush to talaga. Pero I use it sa mga dolls ko kasi very soft siya. Sobrang soft niya, so hindi siya nakaka-damage ng mga dolls talaga. So, for example, this one, yan, babrush ko lang yung face niya kasi especially pag masyado marami ng may mga alikabok na, so babrush ko lang yan, yung buong doll, pwedeng, ayan, and gentle lang, syempre para hindi masira yung kanilang hairstyle, ganyan, tapos para hindi magasgasan, so binabrush ko lang siyang ganyan, yan. And then from time to time, pinapalitan ko rin siya ng mga damit. So, for example, ito namang doll na ito, sobrang tagal lang kasi mga naka-display na itong mga dolls na ito, so, ayan. Ayan, so, babrush lang din natin yung hair para matanggal yung mga alikabok. Yung face, yung kanyang dress, and yung body, babrush na rin natin yan para matanggal yung mga alikabok. Ayan. And then minsan, pag kailangan at sobrang tagal ng hindi talaga sila nalinisan, naliliguan ko rin itong mga dolls na to. Pero very bihira ko lang ginagawa yun kasi ayoko na lagi silang nababasa and all that. And then yung stand nila, syempre kailangan din natin yung i-brush para matanggal yung mga alikabok. Ayan. So, nandito lang naman itong mga dolls ko na ito sa room naka-display. And usually nakikita nyo sa background ko yung mga dolls ko na ito. And tapos, ayan siya. At syempre, of course, pati yung shelf, kailangan nilinisin din natin yan. Pinabrush ko lang din yan. Ayan, check this one. Mabrush natin yung hair para matanggal yung mga ikabok. Ayan, pati yung katawan, likod. So ayan, binabrush ko lang talaga siya. Ayan, pati yung face. Ayan na siya, oh. Ayan, so moving on naman sa next doll natin. Ayan, so brush natin yung face, yung kanyang hair para matanggal yung mga alikabok. And then repeat the process lang sa lahat ng mga dolls na naka-display. Alright, well these are just some of the dolls that I have na dinidisplay ko. Ito yung mga dolls na okay lang na i-display kasi hindi naman sila sobrang sensitive, especially sa papalit-palit na weather. Yung iba kasi kung dolls, medyo sensitive sila sa sa temperature, ganyan, kasi nag-discolor sila. Like, especially if iiwan mo sila ng nakasuot ng damit for a long time, nagmamansya yung damit sa body nila. So, once mangyari yon, medyo mahirap palang, hindi mo na matatanggal yung mancha talaga dun sa doll. So, kaya hindi ako nag-display ng medyo sensitive na mga dolls, mga prone sa mancha. And especially, hindi ako gumagamit ng mga damit na talagang nagmamansya sa dolls. Ayan. So, ganyan lang ginagawa ko pag kailangan ko silang linisan. And of course, pati itong kanilang shelf, lilinisin din. Moving on naman sa next doll na ito. But I also Ayan. make sure naman na meron akong time sa family na magkaroon kami ng dinner date sa isang fine. Ito, you know what, Kaj? Trivia lang sa inyo, guys. Itong doll na to, Barbie doll siya. Ayan. Yung head niya, naka-glue na siya, ginlo ko na siya, so hindi na siya matatanggal. Ever. Unless talagang you force it na tanggalin siya. So, naka-glue na siya kasi yung kanyang neck peg, yung pinaglalagyan ng head niya, ginamit ko siya sa ibang body. Pero kasi akong nabili na body ng doll na walang neck peg. So I need to have a neck peg para ma-repurpose or magamit ko yung yung body na yun for a different doll. And then for this one naman Barbie, so since naka-display lang naman siya, ginlo ko na lang yung head niya para at least na-display ko pa rin siya. Ayan. I'm sure naman hindi na ako gumagawa nun. Meron din ba mga collectors na gumagamit ng ibang dolls para sa ibang body, ganyan. And this is one of my favorite na Barbie dolls. So mga vintage na Barbies tong mga to. Ayan, mga twist and turns ang tawag sa kanila. Ayan siya. Ang ganda-ganda ng hair niya, ang ganda ng face niya. Look at the face. Ayan, ito yung mga Barbie na collections ko. Actually, you know what, marami pa sana tong mga dolls na ito. Before, meron ako isang table talaga na office table, malaking office table. Meron ako doon more than 40 pieces na ganitong mga dolls. Kaso, unfortunately,
meron nangyari dito sa kwarto ko. Nasunog yung kwarto ko kasi. So, lahat ng mga dolls na yon, even yung mga accessories, shoes, dress, nasunog din siya. So wala ako na isalba dun sa mga yon. So, these are new, mga bagong bili ko na itong mga dolls na ito, na mga na-source ko, na mga sa ibang mga collectors, mga nilelet go nila, ganyan, mga pre-love collections din to ng mga ibang collectors. Ayan. Actually, maraming doll collectors dito sa Philippines. Before, wala rin akong parang hindi ko alam na meron palang community ng mga doll collectors. Until talagang na-involve ako at naging familiar, at naging aware ako, naging familiar na rin ako dun sa mga different groups at different doll collectors na meron dito sa Philippines. Actually, before, nung sobrang bago lang ako sa pagko-collect ng dolls, very active ako sa mga doll days, yun yung tawag namin pag kami, nag-meet up kami, we bring our dolls, nagda-doll day kami. So yun yung term na ginagamit namin pag if we want to meet up, magdadala kami ng dolls. Halimbawa sa simpleng lang, coffee shop lang, ganyan. Pupunta kami ng coffee shop, tapos chika-chika lang kami, and then we have our dolls displayed. Papalitan namin yung damit, ganyan. Ako kasi pag nagda-doll day, gusto ko marami akong dalang damit ng dolls para napapalitan ko sila. So para hindi lang kami nagchichikahan at yung mga dolls nakatayo lang doon. At least meron akong like other clothes na papalitan ko sila ng damit, ganyan. So yun lang naman. So ito lang yung ginagawa ko. I need to clean yung aking display area. Ayan. Ito sobrang nice nito. Actually, after nung nasunugan kami, yung kwarto lang naman na nasunugan kami. Ito yung first doll na nabili ko. Ang ganda niya. Parang Wizards of Oz yata ito na Barbie. Ayan. Tapos, syempre, babalik mo lang sila kung saan sila naka-display. Ayusin mo yung hair, ganyan. Alright, and bukod sa Barbie dolls pala, meron akong Rainbow High dolls. Ayan. At ang mga Rainbow High dolls na ito, ayan siya. Ganito yung mga itsura naman ng mga Rainbow High dolls. Ayan. Mga long hair sila. Tapos very vibrant talaga yung colors nila kasi kaya nga sila tinawag na Rainbow dolls. Rainbow High dolls. Kasi yun yung talagang theme niya. Very vibrant yung colors ng kanyang mga hair. Very vibrant yung mga accessories niya and all that. Kaya siya tinawag na Rainbow High dolls. Actually, merong series nito, animated na series for Rainbow High. Mapapanood niyo siya sa YouTube if you want to watch it. I mean, it's for kids. Technically, pang bata talaga siya. Pero, these dolls kasi collector's item siya. Ayan. And marami na rin collectors dito sa Philippines, mga Rainbow High doll collectors. Actually, before nga, ayoko pang mag-start nitong Rainbow High dolls na ito. Parang hindi ko siya gusto kasi very, very animated yung itsura nila. Until, yung mga friends ko, sobrang na-hook na rin sila dito. Siyempre, I want to be part of that conversation naman. Siyempre, hindi pwedeng sila lang ang may alam. So, kaya na-involved na rin ako. Bumili na rin ako ng mga Rainbow High dolls. Ayan. Ayun. Ito namang dress na to ng Rainbow High doll na ito. Ayan. Parang lang to, customized dress na ito. Ayan, so malinis na ang ating
doll display area. Ayan. Malinis na rin ng mga dolls. Ayan sila. Rainbow High dolls. This is a Model Muse doll. Actually, yung body niya is Model Muse. And this one naman, yung head niya is for Playline na Barbie. Yan si Teresa. Si Teresa yung doll na yan. And these are Barbie, mga vintage Barbie dolls. And these are my made-to-move dolls. Ayan, ito naman yung Rainbow High dolls. I hope you enjoyed this video, guys. And if you have any questions, you can always message me if you are curious about these dolls, where you can buy them. If you want to start your own collection, you know, just let me know if you have any questions. Thanks for watching.